Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawalan ng tirahan kaya nasa evacuation center muna ang nasa 60 pamilya sa Navotas nang bumagsak ang pader na harang sa ilog nitong Sabado. Sa lakas ng ragasan ng tubig, hindi lang mga bahay at gamit ang tinangay, kundi pati ilang residente na maswerteng nakaligtas. May pansamantalang remedyo pero pinangangambahan pa rin ang baha dahil sa ulan at high tide. Kaya't pinamamadali na ang pagsasaayos sa pader. May pagaspas na balita si Caleb Myers. Hindi ko ayapal, nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose Silen! Tulong! Tulungan niyo kami! Nagpanik ang ilang taga-barangay San Jose sa Navotas nitong Sabado nang bumigay ang river wall sa likod ng mga bahay sa Celestino Street. Pinasok tuloy ng gumagasang tubig ang mga bahay. Kami tulong! Please! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo mga tao dito. Tulungan niyo. O mga taga-looban sa Siles! Magsipagano na po kayo ng gamit niyo! Nabiyak po yung pader! Maging ang pansamantalang remedyong sandbag, gumuhuin kahapon. May tubig sa dam na bumulwak ang tubig. Nahanap namin ang humihingi ng tulong nitong Sabado. Sabi ni Flora Pascual, hindi niya alam kung paano magsisimula ulit matapos bakain ang kanyang bahay. Sa totoo lang po, hanggang may trauma pa po. Nasa pool din ng tubig ang bahay ni Maria Teresa kaya inanod siya at ang kanyang anak na lalaki. Inagos po ako hanggang doon. Malakas po talaga. Pag-aagis po ng tubig, buti na lang po is nakahawak ako sa pader. Dito po. Pagkahawak ko na yun, hinawakan ko yung anak ko agad. Sa ngayon, mga sandbags yung inilagay ng lokal na pamahalaan para pansamantala na matigil yung tubig dagat sa pagpasok sa mga bahay dito sa Barangay San Jose. Pero nangangamba yung mga residente, lalo na kapag high tide. Tulad kanina ng asahan ng Navotas City Disaster Risk Reduction Management Office o NCDRRMO, ang 1.7 meter high tide bandang alas 2 ng hapon. Mabuti at hindi umapaw ang tubig o nagiba ang mga sandbag na harang. Yun nga lang po yung request namin, hindi lang po itong magawa. Pati po sana hanggang doon, yung po nakahapay po na pader din, baka sakali pwede. Paliwanag ng CDRRMO, pag-aari ng isang pribadong kumpanya ang pader. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa kumpanya pero direkta na raw silang nakikipag-ugnayan sa City Hall at aayusin ang pader ngayong linggong ito. Kausap na po natin yung may-ari ng kumpanya ay papalitan nila yung pader po na yan. Kaya lang ngayon po kasi, syempre hindi naman matatapos ng isang araw po yan. Tama, opo. So, magtataas na naman yung high tide. So, kailangan may gawin tayong temporary na paraan. Ang gagawin lang naman ho dyan ay bubuhusan lang po nila ng semento. Ipe-permanente na ho nila yung bakod para po dito. Ayon sa CDRRMO, matagal na dapat kinumpuni ang pader. Unfortunately, kung titingnan nyo ho yung mga bahayan, parte na ho ng dingding nila yung wall Para nakiusap na huwag mo nang gibayin kasi maapektuhan yung mga nakatira dito Nasa 40 hanggang 60 na pamilya naman ang apektado ng pagbaha na nasa evacuation center na. Nahihirapan namang bumaba ang tubig sa ilog dahil nasira nitong Mayo ang Malabon Navotas floodgate. Ayon sa MMDA, magagawa na rin ito bukas. Kung naisasara po natin yung tubig dagat po during high tide hindi makakapasok. Nagbigay naman ng mga gamot kontra leptospirosis ang City Health Office. Para sa Newswing, Caleb Myers ng GWN Multimedia News. Batas ang 50 pisong minimum wage simula sa ika-18 ng Hulyo. Pero para lang sa Metro Manila, malayo rin ang halaga ng dagdag sahod sa panukala ng Kamara at Senado na para sana sa buong bansa pero bigong na isabatas. May pagaspas na balita si Patricia Ann Ramos. 200 pesos ang panukalang wage hike ng Kamara noong 19 Congress habang 100 pesos naman ang panukala ng Senado. Hindi na yan umabot sa Bicameral Conference Committee. Pero bago pa man yan, ganito na ang pahayag ng palasyo. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards. Titignan ng lahat ng aspeto
at ang concerns ng lahat ng stakeholders.